Masayang panahon po sa aking mga kataks na nakikinig ngayon. Ito po ang inyong kataks, ETM, Emelino T. Maestro. At sa araw na ito ay pag-uusapan po natin mga kataks, very sensitive, very current na topic. Ito po ang tax evasion cases na ipinapile ng BIR sa mga alleged tax evader. Nasa harapan ko mga kataks ang isang dyaryo. Ito yung Philippine Star. Sa business section, makikita niyo na ipinagmamalaki at dapat naman talagang ipagmalaki ng Bureau of Internal Revenue na makakakolekta daw, allegedly, makakakolekta daw sila ng 31.8 billion from tax cases. At ito po ay sa total na 79 tax cases na na-file na nila sa Department of Justice. Mabuhay! Maganda! Maganda po, ano po. Ito po ay galing sa isang revenue executive assistant na nagko-coordinate ng rate program, si Mr. Claro Ortiz. Iniimbitahan natin si Mr. Claro Ortiz para tumawag dito sa aking Skype. Ang user ID ko ay emelino.maestro. Para mapakinggan natin ang panig nila dito sa sinasabi nilang 31.8 billion potential tax collection. At karamihan daw nito ay galing, ito ho yung sinasabi niya rito. Galing ho sa mga trader, basahin nga natin. Of the 31.836 billion pesos, the government expects to collect, ina-expect ka, 11 billion in taxes from cases filed against gold traders selling gold to the Bangko Sentral ng Pilipinas. The BIR filed the cases against the trader based on evidence from the Bangko Sentral ng Pilipinas. Following the filing of several traders who have no pending cases have already gone to the BIR to determine how to comply with taxes before charges are filed against them too. Alam niyo po ba mga kasama, mga kataks, gusto ko lang sanang i-share sa inyo ang isang informasyon na masasabi nating reliable, pero ito po ay subject pa rin sa verification. Alam niyo itong mga gold trader nito sa Bangko Sentral. Ang sabi ayon sa aking nakuhang impormasyon, sandali lang po sa aking nakuhang impormasyon, in-invite po sila ng Bangko Sentral na maging supplier ng ginto. Diyan po sa May Kawayan. Karamihan ng manggiginto ay nasa May Kawayan. Mga tunawan ho yan, mga smith, mga tinsmith kung tawagin nila, na nagtutunaw ho ng ginto. Saan ba galing yung tinutunaw na ginto? Yung iba ho ay, lahat binanggit naman dito traders. So, hindi sila miners. Ang problema dito, itong mga trader na to, pinangakuan ito na hindi pinangakuan. Ang sabi rito, yung ibebenta daw nilang ginto sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay hindi po taxable. Hindi taxable. So, ibig sabihin,
naniwala naman silang hindi taxable, so marami sila na, sandali lang ho, inaayos ko tong aking computer. Marami po na nainganyo kasi hindi taxable. So, hindi naman ho klinaro kung ano yung hindi taxable at hindi yung ano yung taxable, ano. So, marami yung nag-supply. Marami. Napakadaming nag-supply. So, dito po sa maraming nag-supply na to, sandali lang po, ano. Aha. Okay. So, hindi talaga taxable. May kulang ho yung pagkakabenta nung idea na magbenta ka sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi siya taxable as far as value-added tax is concerned. Hindi po siya taxable. Ang sabi po dyan, kapag nagbenta kayo ng ginto, bara-barang ginto sa Bangko Sentral ng Pilipinas, wala po itong VAT o ito po ay zero-rated VAT or VAT exempt. Ayan. So, VAT exempt po ang pagbebenta sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon, hindi naman po, siyempre, ako, meron akong kakilala riyan, tinanong ko nga siya kung siya ay anong natapos niya. Mababa lang pa na natapos niya. Karamihan na nagbebenta dyan, hindi ko nakagraduate ng high school. So, what do you expect? Mga hindi nakagraduate, natural, hindi rin niya marunong magbasa o mag-analyze ng tax code. Kaya kailangan na liwanagin mo kung ano yung sinasabi mo. So dahil dito, no, base sa nakuha kong impormasyon, itong ang taga-Bangko Sentral, pinangakuan na hindi subject sa tax. Naniwala naman ng mga mahigit 100 yan eh. Mahigit 100 yan mga traders na yan. So ano nangyari? So hindi sila nagpa-file ng kanilang income tax return. Ha? Dahil alam nila, hindi sila subject sa tax. So ngayon, anong ginawa nila? Ang ginawa po ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bureau of Internal Revenue, nag-joint forces sila. Nagtayo sila ng isang booth sa loob ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pag ikaw daw po ay magbebenta ng ginto sa Bangko Sentral ng Pilipinas, isa-subject ka nila sa 2% excise tax. Para saan ba yung 2% excise tax? Ang 2% excise tax ay ini-impose po sa mga miners. Yung pong nagmimina ng ginto. Hindi po yung nagte-trade ng ginto. So, ano pagkakaiba ng nagmimina ng ginto at nagte-trade ng ginto? Napakasimple, mga kaibigan. Yung isa, gumagamit ng pala, makinarya, at maraming tao para hukayin yung ginto, i-refine yung ginto, kunin yung ginto doon sa lupa, marumi, raw gold. So ngayon, pagkatapos nilang makuha yung raw gold, ibebenta nila yon doon sa trader na papasok uli, gagawin ng trader na to, tutunawin uli yung ginto para maging pure. Kasi hindi naman po tumatanggap ng hindi pure ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang tinatanggap lang yan ay pure gold. So ngayon, ang nangyari po nito, ini-imposean ng excise tax yung trader. Ano ba yan? Trader nga hindi miner. So definitely, hindi po sila subject sa excise tax. Bakit hindi po natin habulin yung miner? Humingi tayo ng records, katulad ng ginawa ninyo sa Bangko Sentral, humingi po kayo ng records. Dayon dito, hiningan nyo ng records ang Bangko Sentral. Pag-usapan nga muna natin yung bago tayo pumunta ro. Ang paghingi, paano nakakuha ng records ang BIR sa Bangko Sentral? Ayan.
Ganito po ang nangyari. Nagkaroon po ng kaso ang Bangko Sentral versus BIR at BIR versus Bangko Sentral. Sa kasong yun, naniningil po ng bilyong-bilyong pisong allegedly pagkakautang. Hindi na pa allegedly, ano? Kasi ito po ay... Putulin muna natin ito sandali ha at gumawa tayo ng bagong clip. Ito po ang inyong ka-tax. Nagpapaalam sandali at pwede nyo akong tawagan sa aking Skype user ID emelino.maestro at makisama kayo sa aking pag-uusap ngayon. Ano? Bukas na po itong Skype ko at pwede nyo na po akong tawagan. At yun na po ang aking isasara ko sandali ito para makapagpumasok tayo sa sa isa pang usapan.